Halos isang linggo na nga po nating binabantayan si Bagyong Kidan. Lalabas na ba ito ng ating bansa ngayong araw? Para bigyan tayo ng updates, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Hari, at magandang umaga sa mga taga-subaybay ng Panahon TV. Alright, Mr. Cada, ano na po ba ang pinakahuling balita hinggil kay Bagyong Kidan na halos isang linggo na po nating binabantayan? Ngayon ay base dito sa ating satellite, makikita natin ang halos kaulapan, makapal na kaulapan nitong bagyong si Tropical Storm Kidan na kung saan itong mga nakalipas na oras siya isang ganap na tropical storm, pero ito ay bahagya talagang lumakas. Nasa 120 km per hour na po ang kanyang taglay na hangin dito sa pinakang sentro ng mata ng bagyong si Kidan at may pagbugso na aabot sa 150 km per hour. Kasalukuyan pa rin siyang nasa karagatan over the Philippine Sea at mabagal ang kanyang pagkilos sa 7 km per hour at ang kanyang kilos ay halos pa norte at ang kanyang halos distance dito sa may area ng Itbayat, Batanes ay nasa layong 720 east-northeast. At yung mga ating latest para sa bagyong si Kidan. Alright, Mr. Cada, nabanggit niyo po kanina na mabagal ang pagkilos nito ni Bagyong Kidan. Ano nga po bang dahilan kung bakit mabagal ang kanyang pagkilos? Meron po bang mga nakasasagabal na weather systems kung bakit mabagal ang pagkilos nito ni Bagyong Kidan? Dahil nasa open waters pa rin ang bagyong si Kidan, makikita natin dito sa ating empty satellite. At yung kasunod na ating figure na ipapakita, ito yung halos bagyong si Kidan at halos stationary siya. At meron kasi siyang isang weather system na nandito sa taas niya. Ito yung letter H na nagre-represent sa high pressure area. Yung extension niya, yung ridge, ay halos nandito sa may norte ng bagyong si Kidan, kaya mabagal ang kanyang pagkilos at talagang nag-generate siya ng lakas dito sa open waters ng Philippine Sea, kaya yun ang kanyang naging dahilan kung bakit halos nasa karagatan pa rin siya at patuloy na lumalakas. Alright mga kababayan, atin po narinig si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada, meron pong nakabara na ridge of high pressure area dyan sa may norteng bahagi ng ating bansa. Yan po yung dahilan kung bakit mabagal ang pagkilos na tinatahak ni Bagyong Kidan. Mr. Cada, maitanong na rin po namin, dahil nga po ngayon ay ganap ng typhoon, itong si Bagyong Kidan, mapag-iibayo po ba nito ang hanging habagat at magdadala ng mga pag-ulan sa ating bansa? Sa ngayon ay halos yung hangin natin, makikita natin sa susunod na figure na hindi naman ganun kalakas dito sa epekto nito sa atin. At makikita dito, ito yung ating analysis na isa sa mga model, ito yung halos sirkulasyon ng bagyong si Kidan at ang hangin ay hindi naman talaga galing sa southwest. Ang hangin ay galing dito sa may northeast pa north at samantalang dito sa may malaking bahagi ng Luzon at kasamang Kabisayaan ay western o galing sa west ang hangin. Kaya hindi ganoon masyadong malakas na pag-ulan ang naidudulot nito at hindi warm and moist masyado yung hangin. Kaya wala tayong masyadong habagat. Alright mga kababayan, narinig po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Yung mga hangin po na dun sa sirkulasyon nito ni Bagyong Kidan ay hindi po yan galing sa southwest. Kung kaya't asahan po natin na hindi naman po tayo makakaranas ng mga pag-ulan, gawa po yan ng hanging habagat. Ito po Mr. Cada, direkta po ba makaapekto si Bagyong Kidan sa ating bansa? Kasalukuyan ay isang ganap na nga po itong typhoon pero wala naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Alright, that's great news. Wala pong direktang epekto si Bagyong Kidan sa loob ng ating bansa. Ito, Mr. Cada, dahil sa malalakas na hanging dala ni Bagyong Kidan, maging ang ating mga karagatan ay apektado na rin. Nakataas pa rin po ba ngayon ang gale warning? Aling mga baybayin po ba ang saklaw ng nasabing babala? Tama ka dyan, Hari. Makikita natin talaga malakas ang hangin nitong bagyong si Kidan at halos dito sa may area ng northern at eastern seaboard ng Luzon. Yun yung ating mga lugar na kung saan ang mga baybaying dagat ay may mga babala tayo, lalong-lalo na nga po dun sa ating mga ngisda na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na huwag po munang pumalaot o maglayag dahil malakas po ang pag-alon ng karagatan dito po sa may baybaying dagat malapit sa silangan at hilagang baybaying dagat ng Luzon. Alright, para sa mga kababayan natin mangingisda, safety first. Saka na lamang po muna tayo pumalaot kapag po humupa na nga po itong si Bagyong Kidan para nga po sa gayon ay masiguro natin ang ating kaligtasan. Ito po Mr. Cada, kailan na nga po ba natin maaasahan ang tuluyang paglabas ni Bagyong Kidan sa Philippine Area of Responsibility?
Kung hindi magbabago yung kanyang current na direksyon at yung kanyang galaw, posibleng sa araw ng Sabado ng gabi o hanggang Linggo ng madaling araw, ito ay tuluyan ng lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility base dito sa ating pinapakita ng forecast track ng Pag-asa. Alright mga kababayan, antabayanan po natin, Sabado ng gabi hanggang Linggo ng madaling araw ay inaasahan na nga po ang tuluyang paglabas ni Bagyong Kedan sa Philippine Area of Responsibility. At Mr. Kada, ngayong araw ng Biyernes, ano nga bang maaasahan nating lagay ng panahon sa buong bansa? Ayon po yan sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa. Para sa ating pagtaya ng panahon, asahan natin po itong mga lugar na kung saan nandito pa rin yung axis ng Intertropical Convergence Zone, ang Bicol Region, at kasama yung Palawan at yung Visayas at ang Zamboanga Peninsula, posibleng makaranas po yan ng mga mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat, pagkulog. Dito po sa Metro Manila at yung natitirang bahagi ng Luzon, makikita natin napakanipis ng kaulapan at magiging bahagya lamang ito. At kung minsan, pagsapit ng hapon o gabi, posible tayo makaranas ng mga pag-ulan na dulot naman yan ng mga thunderstorms. Alright, maraming salamat Mr. Kada sa inyong ibinahaging impormasyon. Last few reminders sa ating mga kababayan, lalo nga po ngayon dyan po sa makararanas po ng mga pag-ulan. Para sa ating mga kababayan, lalo na ngayong araw ng Biyernes at alam natin na usually lumalabas tayo sa hapon o sa gabi, yun yung mga mataas ang tsansa ng mga umulan, kaya magdala pa rin tayo ng mga pananggal ng saulang o payong dahil mahirap na nga po ang magkasakit. Alright, there you have it. Maraming salamat po Mr. Kada. Mga kababayan, atin nga pong nakasama si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Kada na siyang nagbigay sa atin ng update hinggil sa latest dito nga po kay Bagyong Kedan.